Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tabuelan sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tabuelan. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsabay mula sa aklat ng mga awit, ika-87 kabanata, ang talata po ay 3. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay. Kaya't iyong dinggin ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Selah, o lungsod ng Diyos. Selah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pa makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin sa oras na ito, walang anumang sakit karamdaman ang makapigil sa iyong mga anak na tamasahin ng pagsam at pangunguna mo. Aming hiling, Panginoon, patuloy na ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, ang siyang tunay na maranasan ng sanlibutan ito sa pangalan ni Jesus. We're excited to share the blessings that you have given to us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay sa pagkakataong ito ay mula sa aklat ng Genesis, 47 kabanata. Ang talata po ay 27 hanggang 31. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at mula umabot siya ng 147 taon. Nang mararamdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, ilagay ninyo sa pagitan ng aking mga hita ang inyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo, sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, kung gayon,
Sumumpa ka sa akin. Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, naghuling habili na si Nunong Jacob. Ano po? Sapagkat nanirahan ng mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila, dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. Ako, napakahaba sobra. Ano po? Yung umabot lang ng 100, masaya na tayo. Kasi may 100,000. Ito po, lumagpas ng 47 taon. Kaya nga sabi nung iba, bakit hihintayin mo pa yung 100,000 sa gobyerno daw po? Di ibigay mo na ng maaga yung pera para mapakinabangan daw nung may katawan. Pero alam niyo, ako po lagi po ako nagbibilin na meron po tayong miyembro dati, 93 years old na siya. Ano po? Lagi ko sinasabihan yun, Tay, pag 100 kayo ha, yung balato ko. Pero alam niyo naman, alam ko naman po na hindi totoo yun. Yun po akin lang pang pasaya sa kanya. Ano po. Ay dumating yung pagkakataon na kailangan niya na talagang i-release kasi hindi siya inabot ng 100. Hanggang 98 lang siya. No? Tapos kapag binabalikan ko, iniisip ko, sabi ko, talaga naman nagawa ko pang katatawanan kay tatay na, ay, pag 100 ka na. Alam niyo po, ako'y naniniwala na ang dapat nating inaasahan sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Hindi po masama na tayo magkaroon ng kaunting kayamanan. Pero alam niyo po, pag natapos ang buhay natin sa sanlibutan ito, ano ba susunod? Alam niyo po, ang buhay natin sa sanlibutan ito ay pangkaraniwan lang. At matapos ng panahong itinakda ng Panginoon para sa atin, tayo po ililisan sa sanlibutan ito. Tayo ihahatid ng Panginoon sa isang mainam na lungsod. Siyempre, ikaw, Bernie, masasabi mo yan kasi may kayamanan kayo. May pagkakataon kayo para taglayin, gamitin yung inyong mga pagpapala. Pero alam niyo mga kapatid, kahit yung mga anak ko po, sinasabihan ko no, na mga anak, hindi tayo taga sanlibutang ito. Lalo na po sa pagkakataon na nakikita ko yung kanilang pagnanais na madagdagan yung kayamanan na kanilang tinataglay. Pero alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat wala po akong nakikitang pagnanais na mahigitan ng isa ang isa pa. Akin po mga anak. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, isang napakalaking pagpapala para sa akin sapagkat nakalulungkot na kung maiiwan mo ang iyong mga anak at nag-aaway-away,
na kung sino ang marapat na kumuha nung kanilang puwesto, ano po, nung kanilang bahagi. Alam niyo po, samantalang tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Mga kapatid, hindi po tayo nagagalak kapagka ito'y nagaganap sa isang pamilya na ibinabahagi ng magulang, ng nanay, yung kanyang anak at itinuturing na kayamanan. Kasi po, napakaraming mga magulang sa kasalukuyan ang naghahangad ng maraming kayamanan kaysa dun sa kanila na tinataglay. At sa ganitong pagkakataon, baka walang ganap na kaunawaan sa kanilang kaisipan na ang Panginoon ay kasakasama nila. Mga kapatid, yung kaunting pag-iisip na hindi karapat-dapat ang isang lingkod ng Diyos na merong mas higit at mas mainam na manguna o italaga ang hari. Pero alam niyo po, ako'y naniniwala na hindi kamalian na gumawa ng paraan na maging pagpapala ang mga anak ng Diyos. Alam niyo po yan yung kapanatagan na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin na hindi ako mangangamba kung saan kukuha ng langis, kung saan kukuha ng ganito, ng ganyan. Kapag may pinapagawa ang Panginoon, ang inyo pong lingkod ay pinagkalooban ng Panginoon ng puso na makakaunawa sa kanyang dakilang kalooban. At dahil po dito, hindi po tayo nag-aalala, natatakot, nangangamba, sapagkat meron po tayong kasiguraduhan na kasama natin ang pagsama ng lingkod ng Panginoon. Kaya kung meron man po kayong anumang pagnanais na maipaabot sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, sama-sama nating pagkaisahan na magkaroon ng katuparan ang pangako ng Panginoon. Panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ang patuloy na nangunguna at yung landas na aming tinatak, yung landas na inyong itinatak. Kami po'y nagpapakumbaba, tumingi ng tawad sa mga pagkakasala na aming inangkin. Panginoon, linisin mo ang aming puso, ang aming kaisipan. Kami po'y nananalig na hindi namin bahagi na mabuhay sa kasinungalingan. At sa pangalan ni Jesus, iling namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tabuela sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Tabuelan sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang tisa sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ng aming nais na matunghayan ay ang makapangyarihang pagkilos ng inyong lingkod. At sa pangalan ni Jesus kami nananalig, dadaloy sa mga lugar na inyong pinaghatiran. At sa pangalan ni Jesus, walang ibang pangalang itataas, luluwalhatiin at sasambahin, kundi ang pangalan ng aming Panginoon
Jesucristo. Maraming salamat. Excited kami pang natanggapin at taglayin ang pagdiriwang ng iyong pag at sa pangalan ni Jesus, hayaan mo na kami rin sa panahong iyong itinakda at itinalaga. Kami makapagpuri at makasamba sa iyo sa Spirit at katotohanan. At ang aming hiling tunay na maranasan ng kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo as we declare that no weapon formed against will prosper. Lord, we also declare your blessings sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat lingkod mo. At Lord, dinideklara namin ang bayan ay patuloy na pagpapalain, sasamahan at pauunlarin. As you also declare your blessings to the rest of the mountains, declaring the Lord's kings of our Lord Jesus Christ. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong makita mo sila at maipahayag ang iyong katotohanan kung nasan man sila. That's why we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang Brazil, Russia, Amerika. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, ibaba ang kalwalhatian at tunay maranasan nilang pagsama ng Santo Espiritu. As we also declare your blessing sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Ama. We just believe that the fullness of your blessings is upon us as we speak peace over Israel. Maraming salamat. Ang aming pag-asa, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Ay dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahin. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.